Sir Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Safe ka na. Okay. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Ito yung nakakalungkot na sitwasyon sa buhay ng isang tao. Yung akala mo safe ka na, yung pala hindi pa. Yung tipong medyo nakahinga-hinga ka na at gumaan na ang iyong damdamin dahil hindi ka na kasama dahil safe ka na. Tapos biglang may lalabas na ganyan na ikaw pala ay kasama sa isang sitwasyon. Ipanalangin natin na lumabas talaga ang katotohanan sa mga nangyayaring anomalya sa ating bansa pagdating sa korupsyon. Pero hindi yan ang ating punto, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakalungkot sa isang tao na yung umaasa ka na akala mo save ka bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yung tipong hanggang ngayon, nagdadoubt ka pa rin at hindi mo pa rin tiyak na ikaw talaga ay save ba o hindi. Hanggang ngayon, nalilito ka pa rin pagdating sa kaligtasan. Kaibigan, kapatid, huwag mong ipagbakasakali ang kaligtasan na iyong tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin tiyak kung ikaw ba talaga ay save o hindi save. Dahil baka magaya ka sa ating video na ito na ating napanood na nangyayari rin sa politika ngayon. Na akala niya ay save na siya. Yung pala ay hindi pa dahil nadadawit pa ang kanyang pangalan. Ano man ang maging usapin sa politikang yan ay lumabas ang katotohanan. Kaya't anong point natin, mga kaibigan, mga kapatid? Sa atin, buhay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong ipagbakasakali ang kaligtasan mo. Dalawa lang naman ang sagot dyan eh. Kung ligtas ka ba talaga o hindi. Hindi pwedeng maybe o hindi pwedeng oo baka. Hindi pwede ang ganyang sagot. Dalawa lang ang pagpipilian mo, kaibigan, kapatid. Kung oo o hindi. Kung sa kaganapan ng politika na nangyayari ngayon ay walang katiyakan ng bawat sagot ng bawat isa. Alam nyo, napakabuti ng ating Diyos at ang Biblia ang nagsasabi na pwede mong malaman na ikaw ay ligtas na habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Alam niyo po, ang kaligtasan ay hindi pinagyayabang, kundi ipinagpapasalamat dahil napakalinaw ng Biblia na habang ikaw ay nabubuhay pa, ay pwede mong maalaman na meron ka ng kaligtasan kung ikaw ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sa politika na nangyayari ngayon ay walang kasiguraduhan ng lahat. Kaibigan, kapatid, kung ikaw hindi mo patiyak kung saan tutungo ang iyong kaluluwa pag dumating na ang iyong takdang araw. According to Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Darating at darating ang appointed time sa atin, kaibigan, kapatid. Pero nawa, kung dumating man yan sa ating buhay, natitiyak mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Kung paanong sa politiko ay walang kasiguraduhan. Nawa, sa buhay na walang hanggan ay sigurado ka kung saan tutungo ang iyong kaluluwa. Dahil mahirap na magpapaniwala ka sa kung sino-sino nagtuturo sa social media pagdating sa kaligtasan. Ni sila nga mismo, hindi nila matukoy kung saan pupunta yung kanilang kaluluwa pag dumating yung kanilang takdang araw. Anong mangyayari kung ang isang bulag ay nag-aakay ng kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog? Anong point? Yung mga ngaral na hindi niya alam kung saan tutungo ang kanyang kaluluwa pag dumating ang kanyang takdang oras, nangangahulugan na hindi pa malinaw sa kanya ang kaligtasan na tinanggap niya sa Panginoong Jesucristo. At hindi nangangahulugan na porket alam mo na ikaw ay tutungo sa langit na bayan, meron ka ng kaligtasan, ay gagawa ka na lamang ng kahit na anong kabulastugan na gusto mong gawin sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay pa dito. Porket lang nalaman mo na ikaw ay ligtas na. Hindi po
ganyan ang sinasabi ng Biblia. Dahil baka mamaya kung bakit nagagawa mo pa ang mga makamundong bagay ay hindi mo pa talaga totoong sinasampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, kaya hanggang ngayon hindi mo pa rin nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Dahil ang totoong ligtas merong bunga yan, kaibigan, kapatid. Ang bunga niyan ay ikaw ay gagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Gagawa ka ng para sa Panginoon. Kaya't hindi nangangahulugan na porket ikaw ay ligtas na ay meron ka ng lisensya para magkasala. Never nating tinuturo yan dito. Yes, ang kaligtasan ay eternal yan, kaibigan, kapatid. Pero hindi nangangahulugan na gagawin mo na lang yung lisensya para lang sa mga kabulastugan na gusto mong gawin. Dahil baka mamaya, hindi ka pa talaga save. Hindi mo pa totoong sinasampalatayanan ng Panginoong Jesucristo. At baka magaya ka sa video na ating ipinanood na feeling mo magiging safe ka na, yung pala, hindi pa. Kaibigan, huwag mong ipagsugal ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Dahil ang eternal na pupuntahan ng isang kaluluwa ng tao, ang impyerno, wala nang labasan yan. Ganon din naman ang langit, kaibigan, kapatid. Kung saan ka dyan mapunta, ay eternal ka na dyan at hindi ka na makalilipat pa kung saan ka naroroon. Nawa, tiyakin mo ngayon pa lamang na ikaw ay merong tunay na pananampalataya sa iyong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.